Tutuluyan na ba talaga ng US ang Iran sa gitna ng patuloy na gulo sa Strait of Hormuz? Mga kabayan, grabe talaga ang sitwasyon ngayon. Kahapon lang, may firing incident na naman doon sa makitid na daanan ng dagat na yan violation daw ng ceasefire ayon kay President Donald Trump. Tinarget pa raw ang isang French ship at isang UK freighter. Parang lalong sama-sama ang usapan, habang may bagong round ng talks na nakaschedule sa Islamabad, Pakistan bukas. Kaya tanong natin ngayon, tutuluyan na ba? O isa na namang round ng pressure at negosasyon na magpapahina sa isa't isa? Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Balikan muna natin kung paano umabot sa ganito. Noong Pebrero taong 2026, biglang uminit ang tensyon sa pagitan ng US, Israel, at Iran. Naglunsad ng surprise strikes ang US at Israel laban sa military facilities ng Iran, missile bases, air defenses, at marami pang iba. Sumagot naman ng libu-libong missiles at drones ang Iran. May nasawi sa magkabilang panig, at ang mga ordinaryong tao ang talagang nahihirapan. Tapos noong April 8, may 2-week ceasefire na nabroker ng Pakistan. Mukhang may liwanag na sa dulo ng tunnel, pero ang Strait of Hormuz na siyang daanan ng halos 20% ng world oil supply na natiling problema. Iran ang may kontrol doon, at ginagamit nila ito bilang malakas na bargaining tool. Latest update mula kay Trump sa kanyang Truth Social, Iran decided to fire bullets yesterday in the Strait of Hormuz, a total violation of our ceasefire agreement. Many of them were aimed at a French ship and a freighter from the United Kingdom. Sabi niya, hindi maganda yun. Tapos, may mga US envoys na papunta raw sa Islamabad bukas para sa susunod na negotiations. Pero sabay niyang binanggit na sarado na raw ang strait dahil sa blockade ng US. Iran announced they were closing the strait, which is strange, because our blockade has already closed it. Iran daw ang nawawala ng $500 million kada araw, samantalang ang US, wala raw. We're offering a very fair and reasonable deal. If they don't take it, the United States is going to knock out every single power plant, and every single bridge, in Iran. No more Mr. Nice Guy. Diretso at matapang talaga ang dating ni Trump, parang noong una niyang termino. It's time for the Iran killing machine to end. Yan ang sinabi niya. Parang business deal ang turing niya sa lahat may offer, may consequence kung hindi tatanggapin. Sa kabilang banda, ang Iran naman ay matigas din ang ulo. Ayon sa IRGC, violation daw ng ceasefire ang patuloy na US blockade sa kanilang ports. Kaya naman, muling isinara nila ang strait matapos ang maikling pagbubukas noong Biyernes. May warning shots pa raw na pinaputok sa mga barkong sumusubok pumasa. Parang ping-pong ng accusations, sino ba talaga ang nagvi-violate? Ang Strait of Hormuz kasi ay sobrang kritikal. Kung magsara ng matagal, tataas ng todo ang presyo ng crude oil sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, alam nyo na kung ano ang ibig sabihin nun: taas ng gasolina, taas ng diesel, taas ng pamasahe sa jeep at tricycle, at syempre, taas din ang presyo ng mga bilihin. Kahit wala tayong direct giyera, ramdam na ramdam natin ang epekto bilang oil importer. Ngayon, tungkol sa talks sa Islamabad bukas. Ito na ang susunod na hakbang. May previous rounds na, pero walang solid agreement. Ano ba ang fair deal na iniaalok ni Trump? Hindi pa fully detailed, pero base sa kanyang mga pahayag, malamang kasama ang pagbubukas ng strait ng walang tolls o restrictions, pagtigil sa nuclear ambitions, at pagputol sa suporta sa mga proxy groups. Sa kabilang side, ang Iran ay humihingi ng pag-alis sa blockade at sanctions relief. Kung tutuloy ang US, ibig sabihin, kung mag-i-escalate ulit sa full military action, malakas talaga ang kakayahan nila. Pwede nilang i-target ang power plants at bridges, tulad ng binabanta ni Trump. Pero ang downside, magiging malala ang sitwasyon ng mga sibilyan sa Iran: walang kuryente, hirap sa supplies, at posibleng mas maraming casualties. Sa global scale, lalong magugulo ang oil market, at maaaring mag-react ang ibang malalaking bansa tulad ng China o Russia. Kung magkakaroon naman ng deal, posibleng bumalik sa normal ang shipping sa strait, bumaba ang oil prices, at maiwasan ang mas malaking digmaan. Pero sino ang mag-concede muna? Si Trump ba na,
America first, ang prinsipyo at ayaw magpa-blackmail? O ang Iran na matagal nang nasa ilalim ng pressure pero may matibay na history ng resistance? Sa ngayon, mukhang patuloy pa rin ang brinkmanship yung laro ng sino ang unang kukurap. May ceasefire pa rin technically, pero puno ng butas. May firing incidents, may reclosure ng strait, may strong warnings, pero may ongoing diplomacy pa rin sa Pakistan. Para sa atin dito sa Pilipinas, ano ang dapat nating bantayan? Una, ang presyo ng langis at gasolina. Kung magpapatuloy ang gulo hanggang mag-expire ang ceasefire sa Miyerkules, asahan na nating magkakaroon ng impact sa ating ekonomiya. Maaapektuhan ang inflation, ang transport sector, ang mga negosyo, at pati na ang mga ordinaryong pamilya na naghihirap na sa araw-araw. Pangalawa, ang diplomatic position natin. Tayo ay matagal ng alay ng US sa maraming aspeto, pero sa ganitong conflicts, kailangan nating maging maingat at hikayatin ang peaceful resolution. Suportahan ang talks dahil ang gyera ay laging may masakit na presyo para sa lahat. Pangatlo, ang broader picture ng global stability. Ang Middle East ay sentro ng energy supply. Kung lalala pa ito, hindi lang oil ang apektado, maaaring magkaroon ng ripple effect sa trade, remittances, at kahit sa ating tourism at exports. Sa tingin ko, hindi pa tutuluyan sa ngayon. Si Trump ay mahilig sa deals at pressure tactics. Pinapadala niya ang envoys habang nagbabanta ng malalakas na strikes. Classic carrot and stick approach. Pero ang Iran, hindi rin sila baguhan. May asymmetric capabilities pa rin sila, missiles, drones, at proxies na pwede nilang gamitin. Kaya ang sitwasyon ay tense, volatile, pero may pag-asa pa rin sa diplomacy. Bukas, magsisimula ang bagong round sa Islamabad. Kung magiging productive yun, posibleng mag-extend ang ceasefire at magkaroon ng partial agreements. Kung hindi, posibleng magpatuloy ang accusations at incidents sa strait. Mga kabayan, ganito talaga ang geopolitics ngayon, hindi lang away ng dalawang bansa, kundi nakakaapekto sa milyon-milyong ordinaryong tao sa iba't ibang sulok ng mundo, kasama na tayo. Dapat tayong manatiling updated, hindi mag-panic buying o overreact, pero maging handa sa anumang mangyari. Huwag kalimutan na ang tunay na panalo ay kapag nanaig ang usapan kaysa sa barilan. Kung may bagong development bukas mula sa Pakistan, siguradong babalikan natin to para i-update kayo. Ano sa tingin nyo? Tutuluyan na ba talaga o magkakaroon pa ng breakthrough deal? E-comment nyo sa baba ang inyong predictions o opinion. Kung gusto nyo ang ganitong straightforward na pag-a-analyze ng current events sa Taglish, huwag kalimutang i-like ang video at i-subscribe sa channel para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood, ingat kayo dyan sa inyong lugar, at sana'y maging mapayapa na ang lahat sa lalong madaling panahon.